Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Maka-Chinang senador, pinalayas, Marcoleta at Robin Padilla, walang takas matapos kastiguhin ng dating Supreme Court Justice at mga DDS senators. Mouthpiece nga ba ng China? Grabe mga kaibigan, tayo na nga ang inaagawan at binabastos sa sarili nating bayan. Abay gusto pa ng mga maka-Chinang senador, tahimik lang tayo habang ginugulo tayo ng mga kalyado nilang Chino. Minsan nang sinabihan si Marcoleta na mababang klaseng abogado pero walang epekto. Tapos si Robin Padilla, walang kwenta yung mga lohika sa usaping West Philippine Sea. Puro na lang logical fallacy. Kaya naman pinalamon ng katotohanan ng isang retired Supreme Court Justice itong mga senador na feeling spokesperson. Parang mouthpiece ng China. Pero laging bukang bibig, makabayan daw sila. Nako mga kaibigan, abangan nyo yan. Talagang lulubog sa kahihiyan itong mga sinasabihang maka-Chinang senador. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito, si Robin Padilla at si Senador Marcoleta, yung mga reasoning nila. Saglit lang naman to mga kaibigan. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Wala talaga mga kaibigan, no? Wala sa hulog. Oo, wala talagang lohika yung mga sinasabi dito ni Senador Robin Padilla. Number 1. Oo, ginawang pelikula, yung tipong binuli ka tapos magpapalakas ka para gantihan at ibuli din. Tapos nananawagan ka ng kapayapaan. Pero yung gusto mong mangyari, ang resulta niyan, abay walang hintong bangayan. Oo, ewan ko ba mga kaibigan kung bakit naging number 1. Etong senador na to. Tapos sa susunod, sana naman, wag na po kayong bumoto na mga katulad nito. Lalong-lalo na, eto mga kaibigan, yung sinasabihang mouthpiece ng China. Saglit lang din to. Hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalilinis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Alam nyo mga kaibigan na sa unang dinig ang sarap pakinggan. Kakampi. Oo, kakampi natin ang China. Natural mga kaibigan, lalong-lalo na bilang isang Pinoy, 'di ba? Gusto natin ng maraming kaibigan. At ayaw natin na may mga kaaway, lalong-lalo na yung mga malalapit nating na bansa. Ayaw natin 'yan eh. Pero ibang usapin mga kaibigan, kung harap-harapan na ninanakawan at binabastos tayo sa sarili nating bayan. 'Di ba? Kaya naman mga kaibigan, heto, sinampal ng katotohanan itong mga pinagsasabi at pinapakalat ni Marcoleta at ni Robin Padilla ng isang retired Supreme Court Justice, Carpio. Ganda nito mga kaibigan, pakinggan nyo, talagang maliliwanagan kayo dito. Pag yung kapitbahay mo, iniskwatan ka, ayaw umalis sa bakod mo, sa backyard mo, tatawagin mo ba siyang friendly? That's exactly what China did to us. They encroach on our West Philippine Sea, they seize on our islands, and then sasabihin na hindi bali na yan, mayaman ng China eh. Anong klaseng tao yan? Ganyan bang that's how our leaders should react? This is a matter of sovereignty and sovereign rights. Hindi pwede na, mayaman yan, pabayaan na lang natin. Kaya nga eh. Anong klaseng reasoning yan? Yun na nga, di ba mga kaibigan? Puro na lang kasi palusot yung pinapakalat ng mga DDS senators. Oo. Tulad na lamang mga kaibigan ng 9 na senador na takot ata na kondinahin itong China kahit na binabastos na tayo dito pa mismo sa sarili nating bayan. Ibang klase.
Tapos sabi ni Marcoleta, wala daw tamang coordinates at tamang area kung ano yung pagmamay-ari natin dyan sa West Philippine Sea. Pakinggan nyo to mga kaibigan, yung paliwanag ni Justice Carpio. Kung itong si Marcoleta, nagtatanga-tangahan lang ba? O talagang hindi niya alam? O baka naman, wala siya noon nung ginawa yung batas na yan sa Kongreso kung saan, congressman naman siya noon. Pakinggan nyo po ito. Sabi niya pa, wala pa raw coordinates yung ating exclusive economic zone. Alam mo, si Marcoleta was a congressman when Republic Act 9522 was approved. And he was also, I think, in Congress when the Maritime Zones Act was approved. Under these two laws, klarong-klaro, we have the archipelagic baselines under Republic Act 9522. Andun yung coordinates ng ating baselines. Under UNCLOS, from those baselines, you just measure 200 nautical miles. Then you know the exclusive economic zone. Kasi alam mo na yung baseline eh. Ang importante dyan, alam mo yung baseline. Tayo, we have already fixed the coordinates of our baselines. That is sufficient. In fact, more than sufficient yan. Dahil under UNCLOS, you don't have to make any proclamation, any legal act so that you can claim your territorial sea and your exclusive economic zone. The law, the UNCLOS gives that to you already. Yeah. You don't have to do any formal act. Nakalagay doon. There is no need for any formal act or formal proclamation to have your legal rights to your continental shelf and your territorial sea. Because that is already in the law. Mechanical na lang yung measurement. Doon sa measurement, linagay na nga natin yung archipelagic baselines. Alam mo na yung coordinates. So from that, you can measure the 200 nautical miles. Yung China, yung 9-dash line, walang coordinates yan. Sabihin niya, dapat tayo may coordinates, yung China wala. And first of all, we already have our archipelagic baselines with the coordinates. That's more than what the UNCLOS requires. In fact, like UNCLOS says automatic yan. Inherent. You have the inherent right to your continental shelf because you are a coastal state. Yan ang nakalagay sa UNCLOS. So yung sinasabi ni Marcoleta na wala pa kasi wala tayong batas, mali yun. He's trying to deny what international law has given us already. Pero yung China, yung beloved China niya, yung 9-dash line, walang coordination hanggang ngayon. Sa pool mga kaibigan, etong si Rodante Oriente Marcoleta. Nileksyonan mga kaibigan Panay kasi depensa sa kanyang beloved China. Pero ito mga kaibigan, may papakita lang po ako sa inyo bago natin ituloy ito. Nakakastiguhin pa si Robin Padilla. May papakita lang ako mga kaibigan, isang infographics para ma-visualize natin ng konti yung mga paliwanag dito ni Justice Carpio. Eto. Yan mga kaibigan. Ito yung mapa ng Pilipinas mga kaibigan. So nakikita nyo yung kulay white dyan na linya. Eto. Yan. Yan po yung area kung saan nakapaloob dyan yung 200 nautical mile. Ibig sabihin mga kaibigan, yan yung pagmamay-ari ng Pilipinas. Tayo ang may karapatan na makinabang sa isda, langis at kung ano paman. Yan po yan. Simple lang yan. Kasama dyan ang Luzon Sea, Bajo de Masinloc, Kalayaan Island Group. Yan po yun Ayon nga sa UNCLOS mga kaibigan, ang Pilipinas ang may eksklusibong karapatan sa mga yaman sa ilalim at ibabaw ng dagat sa loob ng ating EZZ. Kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Spratlys. Yan po ang ating sovereign rights. Ngayon mga kaibigan, ang sabi ng China na hindi naniniwala sa UNCLOS, ito yung sa kanila. Sa taas mga kaibigan, yung mapa ng China. Yung pula. Tapos meron silang dyan mga kaibigan, pulang linya. Nakikita nyo dyan? Yan po yung 9-dash line na tinatawag. Kung saan, lahat mga kaibigan na nakapaloob dyan, pagmamay-ari daw ng China. Mantakin nyo naman mga kaibigan, yung linyang yan, abot-abot na hanggang sa Pilipinas. Ang layo-layo ng lupain ng China, tapos yung kanilang pagmamay-ari sa karagatan, halos sa kanila na lahat di po ba? Pero yun na nga mga kaibigan, sabi ng UNCLOS, basura yung claim ng China. Kaya nga mga kaibigan, galit si si Commodore Tariele sa ginagawa ng China sa ating bayan.
Mantakin nyo naman kasi atin yung karagatan na yan, tapos pupunta sila dyan, tapos papalayasin lang tayo, binobomba lang tayo. Tapos depensa malala itong mga senador tulad ni Robin Padilla dahil lang sa gumamit si Commodore Tariela ng mga imahe laban kay Xi Jinping. Oh, 'di ba? Kaya mga kaibigan, heto ang sagot ni Justice Carpio. Alam mo, kahit na nga si BBM, Mm. may caricature yan ginagamit ang caricature Correct. We have freedom of expression, freedom of the press, freedom of speech here, no? So pag ini-invoke yan ng China, wala namang freedom of expression sa kanila Yun na nga. Sa kanila, pag ininsulto mo si President Xi sa caricature or anything, kulong ka. Mm. But they cannot impose that here. We have freedom of expression here. Yun ang ano. They come here and say, "Oh, you cannot violate your freedom of expression by attacking our president." Nakita mo naman sa Europe, lahat doon, lahat ng mga heads of state sa Europe, even the US, ang daming caricature yan. It's up to us if binubuli na tayo sa karagatan, binawater cannon na tayo, binubutas yung ating Coast Guard. Yung Coast Guard ni Tariela, binutas yan, rinam yan Anong gagawin mo? Mag-yes sir ka pa kay President Xi Jinping. Sasabihin na bawal magmura. Binutas na yung yung Coast Guard mo yung Coast Guard vessel mo Hindi ka bawal magmura, bawal to be angry. It has to be taken in context, no? Pinutulan na ng daliri yung isang navy natin Kaya nga, Anong gagawin mo? So you have to look at it in totality. Ano bang ginagawa nila sa atin sa West Philippine Sea? Binubuli tayo, wina-water cannon, rinaram yung ating Coast Guard, yung ating mga fishing boat. Anong gagawin mo? Yun mga kaibigan, anong gagawin natin? Yan ang magandang tanong 'Di ba? Pero sa tulad nila Robin Padilla, yun na po yung sagot. Pero sa atin na nagmamahal mga kaibigan, sa sariling bayan natin at sumusuporta sa kung anong ginagawa tulad ni Commodore Tariela, syempre mga kaibigan, gagawin natin yung katulad ng ginagawa ni Commodore Tariela. Ipaglaban ang sariling atin. Hindi yung katulad ng mga makachinang senador na todo depensa, puro lang salita. At sana maintindihan ni Senator Padilla na iba yung batas sa China sa batas ng Pinas. Yun lang po yun. Simple lang naman po, di ba? Kaya yung ginawa ni Commodore Tariela, walang masama dyan mga kaibigan, parte yan ng freedom of speech sa loob ng Pilipinas. Hindi naman yan ginawa sa loob ng China. Tulad nga ng sabi ni retired Justice Carpio dito, gawin mo dun, panigurado kulong ka. Di ba? Kaya nga mga kaibigan tignan nyo po ito. Eto, yan. FPG mga kaibigan ni Duterte. FPG niya yan. Sinusunog. Ano kaya ang masasabi ni number 1 senador? Diba ang sabi niya, una pa daw siyang magagalit pag ginawa yan sa kanyang presidente. Ngayon, FPG, sinusunog. Diba mga kaibigan? Anong gagawin ni Robin Padilla dyan? Pero mga kaibigan, sa totoo lang, wala silang magagawa dyan. Kasi nga, kasama yan sa ating freedom of speech. Laging ginagawa yan sa mga rally, sinusunog yung mga effigy. Kaya hindi maiwasan mga kaibigan na mga kababayan natin na sabihan na itong mga senador na to maka-China. Tapos binibira nyo yung katulad nila Commodore Tariela na pinagtatanggol lang naman ang sarili nating bayan. Imbis na suportahan ninyo yung bawat galaw ng kapwa nyo Pilipino, pero wala. Kitang-kita kung anong kulay. Kung hindi sinisira ng Pangulo, abay heto, mas gusto nyo pa ata magkagulo na kunwari, mas gusto nyo yung kapayapaan, pero huling-huli kung anong gusto. Mantakin mo, sabihin ba naman, bumili ka na mas malakas na water cannon, gantihan mo. Ang galing, di ba mga kaibigan? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.